kapatid. At ako pong muli si Sister Clay, ang inyong partner sa Daily Devotion. Sa araw pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang topic na kung saan ay lahat tayo ay nangangailangan nito. At sa panahon pong ito, lalo na po sa panahon ng pandemic, marami po sa atin ang under stress, under anxiety, under fatigue. So, kaya po naisip ko na ito po ang ating talakayin. Meron po akong 5 tips para po kahit pa paano ay maibsan yung ating stress sa araw-araw. At ito naman po ay galing din sa Biblia. Hayaan niyo pong ating talakayin ang mga bagay na ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa hapong ito ay The Way to Happiness. O ito yung paraan para tayo ay maging masaya. Ating po ikonsidera ang 5 bagay na ito. Una po ay good appetite. Ang sabi nga ito yung basic. Ito yung fundamental. Madalas pag nararamdaman natin na tayo nalulungkot, minsan nga iba dinadaan sa kain. At basically po, ito po yung tinuturo din ng Biblia na para maging masaya tayong mga tao ay kailangan natin kumain. At sabi nga yung good appetite is a blessing from God. Mababasa po natin yan sa Ecclesiastes, Kabanata 5, talatang 18. Ganito po ang sinasabi. Narito na sa aking nakita na mabuti at bukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, na kaniyang ginawa sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito'y kanyang bahagi. So makikita po natin na ibinigay ng Panginoon yung good appetite kasama ng mga pagkain ibinigay niya sa atin upang tayo maging masaya. At sa totoo, kaya naman po tayo ay nilikha ng Panginoon para din tamasahin natin at malasap natin kung ano yung buhay na pinangarap niya para sa atin. Di nga po ba? Nung una, bago pa nagkasala ang ating mga magulang Eva at Adan, ang plano talaga ng Panginoon ay mamuhay sana tayo sa paraiso, na kung saan ang sabi nga ng iba ay magiging kain, tulog, gala lang sana tayo doon. Ibig sabihin po, ganun tayo kamahal ng Panginoon na ipinuprovide niya ang lahat ng bagay para sa atin. At isa nga doon, ang way to happiness is to have a good appetite at kumain ng maayos. Sa ikalawa po ay rest and sleep. Ito po yung isa sa, kung mapapansin ninyo, pag ang isang tao ay talagang buo ang tulog, ang sarap ng tulog, di po makikita yung positive looks pa lang sa kanya. Hindi lang yung nagkakaroon siya ng magandang pananaw kasi ang sarap ng tulog eh. Ang sabi nga doon yung wala daw tulog at walang pahinga, napaka-miserableng tingnan. At isa pa, ang isang taong sapat ang tulog ay masarap kausap. Hindi mainitin ang ulo. Pansin niyo po ba? Ang sabi nga nila magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Yung po'y kasabihan ng mga hindi mananampalataya. Pero yung po'y may katotohanan sapagkat naniniwala po tayo na ang sapat na tulog ay nagbubunga din naman ng kasiyahan talaga sa atin. Mapapansin niyo po yan pag puyat po kayo, di ba parang ang hirap mag-isip, hindi nagpa-function. At even na yung madali ka lang, madanggi ka lang dyan, talagang gusto mo nang manakit kasi nga hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Sa ikatlo po ay work o sinasabi na magkaroon tayo ng trabaho. Isa po pala yan sa nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin. O yan ay isa sa paraan kung bakit nararamdaman natin na masaya tayo. Sapagkat kung atin pong mapapansin na ang mga trabaho po natin ay nagbibigay sa atin ng isipin na ako'y importante. At isa po yun sa attitude ng mga tao. Yung maraman na sila'y may pakinabang, nakakadagdag po yun ng positibong pananaw sa buhay natin. Kesa po dun sa mga tao na parang tinatamad gumawa, tinatamad magtrabaho, di po makikita nyo na napaka-miserable nila compare doon sa laging excited pagpapasok na, lalo na po pag dadating na yung payday, di po ba? Kailangan ko magtrabaho, malapit na sahod. So makikita po natin na
ang isa daw po palang way para maging masaya ka is magkaroon ka din ng work. Kumbaga, gawin mong mas makabuluhan yung buhay mo. Kailangan maramdaman mo na may halaga ako. At yun dahil sa ikaw ay nagtatrabaho, o hindi lang po doon sa trabaho na sumasahod ka, kundi marami namang pong bagay na maaaring magpakita sa'yo na ikikapakipakinabang. Halimbawa, yung ministry mo sa church. Kung nagagawa mo ng maayos yung ministry mo sa church, masaya yun sa kalooban. At ang isa pa po, halimbawa, nakita mo na nakakatulong ka to provide sa family mo, masaya yon sa kalooban. Hindi man sila directly na nagpapa-thank you sa'yo, hindi ka man makarinig ng ganito, salamat. Pero makikita mo yung naging bunga, lalo na po pag nakapagpatapos ka ng kapatid, kapag meron kang naisalbang buhay dahil meron kang naitulong. So makikita mo po na yun po nilikha din pala yung mga ganung instances para magkaroon ng kabuluhan yung pagiging tao natin sa pamamagitan ng pagbibigay din naman ng kasiyahan para sa iba. At sabi nga po sa pang-apat ay isa sa pinakamahalaga na way to happiness is yung friends. So sabi nga masaya yung meron kang mga kaibigan na kasama mo sa lungkot at ligaya. Sabi nga nila, hindi lang dun sa mga time na ikaw ay masaya, kundi lalo na tigit kung ikay may problema. Di po ba gumagaan ang ating mga suliranin, ng ating pasanin, lalo na po kung tayo ay may mga kabalikat na mga pinagkakatiwalaan bukod sa ating mga magulang, sa ating mga malalapit na kamag-anak. Yan po yung kaibigan, di po ba? Ang sabi nga, may mga bagay pa nga tayo na hindi na masabi dun sa ating mismong nanay, kapatid, pero kaya nating sabihin sa isang close friends. So, sabi nga po doon, isa sa way of happiness is to have a friend. So, actually, tinuturo po sa Biblia, hindi naman natin kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan nating matagpuan ay yung kaibigang makakakilala sa atin, tatanggap sa atin, hindi tayo ito-tolerate doon sa mga bagay na alam namang mali, pero dahil sa sabi nga lang, kaibigan ka, baka ma-offend ka, so hindi niya sinabi. So makita natin dito na pumili rin tayo ng mabuting kaibigan, yung may kakayahang magsabi na, oy, mali ang ginagawa mo, at hindi yung dahil sa aayunan ka lang ng aayunan sa gusto mo. So isa po yun sa napaka-importante para maging masaya tayo. And lastly po, ang sabi po ay maging positibo. Yan po ang isa sa pinakamahalagang aspeto, maging positibo. Ang sabi nga, ang atin daw pong utak ay parang lagayan. Maari tayong maglagay dyan ng malungkot, negatibo, at maari rin naman tayong maglagay dyan ng positibo at masaya. Piliin po natin maging positibo sa lahat ng bagay. Oo, marami tayong problema, marami tayong suliranin, at minsan talagang hindi natin maisip kung saan tayo hugot ng positibong bagay, lalo na kung nasa kalagitnaan tayo ng maraming negatibong bagay, lalo na higit kung tayo ay nasa gitna ng suliranin na hindi natin alam kung paano natin lulusutan. Pero ang sabi nga po, piliin pa rin nating maging positibo. Sapagkat kung tayo yung magiging magdadala lamang ng maraming suliranin, hindi rin naman natin masosolve yun. Bagkus ay makakadagdag lang yun ng negative sa ating buhay. Ang sabi nga ang pagiging positibo ay nahihingi sa Panginoon. At ano nga po ang sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Him, for He careth for you. So sabi nga, kung meron tayong mga alalahaning ibigay natin sa Panginoon, huwag nating ibigay sa mga kapitbahay, huwag nating ibigay sa mga taong hindi naman mapagkakatiwalaan. Maging matalino po tayo. Piliin po natin kung sino ang maaari nating mapagsabihan. At isa nga po sa pinakamatalinong paraan at number 1 na paraan ay yung dumulog ka sa paanan ng Panginoon. Lahat po ng problema natin ay siya lamang po ang makakasagot, hindi po ang kahit na sino. Makakatulong ating kaibigan, pero higit sa lahat, ang maaari nating pagsumbungan ay ang Panginoon. Maaaring hindi niya tayo sumbatan, o maaring sariling budhi natin ang sumumbat sa atin sapagkat inaanin natin lamang ang kung ano ang ating itinanim. Pero ang sabi nga, tapat ang Diyos kahit hindi tayo tapat sa Kanya. At iiwanan ko po sa inyo, palagi niyo pong tatandaan, maging positibo. Isa po yan sa pinakamahalagang susi upang maging masaya. At hanggang dito na lang po at hanggang sa susunod na vlog.